Oras mo natin sa buong Pilipinas. Tingnan nyo, 3 minuto na. Makaraan ng alas 10 ng morning. Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pagpapasaklolo ni dating Congressman Arnie Teves sa UN at Santo Papa minaliit ng DOJ. Ronda Pilipinas. Mga rice industry stakeholders kinonsulta na ng DA para mapababa na ang presyo ng bigas. Ronda Pilipinas. PNP pinaigting pa ang investigasyon hinggil sa mga na-recover na uniforme at parapernalya ng Chinese military sa isang Pogo Hub dyan po sa may Porac, Pampanga. Ronda Pilipinas. At pag-awat sa pagsipa ng presyo ng bigas patuloy na tinututukan ng pamahalaan pero mga magsasaka disagree sa AO20. Antabayanan mamaya sa Siyasat Special Report. Ronda Pilipinas. Balita sa Ibayong Dagat, Hamas naglatag na ng panibagong kondisyon sa isinusulong na tigil putukan sa Gaza. Ronda Pilipinas. Balita naman sa balita mabalakasan naman. Basketball legend at ang tinaguriang The Logo ng NBA na si Jerry West pumanaw na sa edad na 86. Ronda Pilipinas. Showbiz, si Yen Lim, inaming si Kim Chu si Kim Chu daw ang nakipaghiwalay sa kanya. Ronda Pilipinas. At mamaya, paninilip sa pasahero. Nako, abangan ninyo ang kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. At magkaka-ulcer ka nga ba? Ang isang tao kapag nagpalipas ka ng pagkain? Alamin mamaya. Let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Oy, doon sa mga magaganda, huwag kayong pupunta ng Cebu. Sinusuntok ang mga magaganda sa Cebu. Siguro nabalitaan nyo na viral na po yan. Kahapon pa yan, ha? Yung nanununtok nakakulong na at iniimbestigahan. Iniimbestigahan ng pulisya kung bakit nanununtok yung nanuntok. Oo, tama ho yung dahilan. Dahil sila daw ay magaganda. Delikado mga magaganda. Delikado. Kaya hiyas. Yes. Ayos ba tayo dyan? Basta. Yes. Safe ka dito. Safe ka dito sa Maynila. Huwag ka alis dito, ha? Magandang araw, Pilipinas. Live na tayo sa Ronda Pilipinas. Live tayo sa DWIZ 882 at live na tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at Radyo Ronda at yung ginagawang radyo kanilang mga TV, Aliw Channel 23. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Yes, ha? Safe ka dito.
Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, hinimok ni Justice Undersecretary Raul Vasquez si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. na harapin na ng buong tapang ang kanyang kaso at bumalik na sa Pilipinas. Tugon ito ni Yusek Vasquez sa pagpapasak lolo ni Teves sa United Nations, Amnesty International, Human Rights Groups at sa Santo Papa sa anyay false accusation of murder ng pamahalaan. Sa panayam ng WIZ, binigyan din ni Yusek Vasquez na gumagana pa rin ang justice system ng bansa. Kaya hindi dapat katakutan ni Teves ang prosekusyon, sa halip harapin niya ito. Pinakamagandang gawin po sana niya ay harapin yung mga kasong nakabimbin laban sa kanya dito. Gaya po, in fairness, no, gaya po ng ginawa ng dating Senadora Leila de Lima. Hinarap niya yan ng buong tapang. Pinakita yung ebidensya niya. Tapo naman natin na nung nakita ng ating mga husgado, yung nakita yung ebidensya na walang kaso sa kanya, na walang sala siya. So, ang ibig prueba po yan na ang ating justice system is working and is existing in the rule of law. Wala pa yatang tugon si Santo Papa, no? Sabi sa simbahan. Tiniyak din ng justice official na walang kinikilingan ang hustisya ng bansa at kanilang sinusuri ang mga ebidensya na ihaharap sa kanila. Ang ating Department of Justice po ay leading law enforcement agency. Wala pong sinisino po. Yan po ang sinasabi ng ating mahal na Sekretaryo Jesus Crispin Boying Remulla na we don't really consider who the persons are, who the accused are. As long as the evidence is there, we will pursue it up to its logical end. Yan ang tinig ni Justice Undersecretary Raul Vasquez sa eksklusibong panayaw ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, aminado ang Department of Agriculture na mataas pa rin ang presyo ng bigas sa global market bunsod ng nagdaang El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., prioridad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gawing abot kaya ang presyo ng bigas upang matulungan ang mga ordinaryong Pilipino. Dahil dito, kinonsulta ng kalihim ang rice industry stakeholders, ayun, sa wakas, para sa mga hakbang na mapababa sa halaga ng bigas ang bawat pamilihan sa bansa. Umaasa naman ng gobyerno na magpapatuloy na sa pagbaba ang presyo ng bigas sa merkado. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. O di ba marami tayong nakakausap, ha, yung mga miyembro ng mga asosasyon. O yan, ha, kakausapin na kayo ng Department of Agriculture. Mag-usap na kayo kung paano mapababa ang bigas. Pambihira, taas-taas na eh. Pagka ganitong mababa ang bigas, anong sagot? Importasyon. Importasyon. Yan na naman po tayo. Mababa na yung tariff, di ba? Pinababa na ni BBM yung tariff. Oo, ang problema, yung mga ini-import na bigas, hindi kinakain yun ng mga mahihirap na Pilipino. Sinong kumakain nun? Sila lang. Mga mahiyaman. Tanggap po tayo ng isang report. Pangamba at suwestyon ni Secretary Teodoro sa Pogo, dapat nang talakay nito sa PAGCOR. Alamin po natin ang report ni Patrol 19 Zelly Ortega Bueno. Ate Zelly, go! Dapat natalakayin ni Defense Secretary Gilbert Teodoro sa PAGCOR ang kanyang pangamba at suwestyon may kaugnayan sa Pogo. Ito ang kay Senate President Chis Escudero ay kung kabilang ang mga legal na Pogo sa tinutukoy ni Secretary Teodoro na banta sa ating pambansang seguridad at dapat nang palayasin sa bansa. Makabubutian niyang kausapin ng kalihim ang PAGCOR kung may sangkot na national security kahit sa legal na Pogo. Sinangayuna ni Senate President Escudero ang sinabi ni Secretary Teodoro na dapat nang paalisin ang mga Pogo dahil banta mga ito sa ating pambansang seguridad. Pero sa tingin ni Escudero, ang pinatutungkulan ng kalihim ay ang mga illegal na Pogo dahil sinabi niya na mga Pogo na hindi nag-ooperate ayon sa kanilang nilalayon. Sa katunayan, dapat talagaan niyang ipasara ang lahat ng illegal na Pogo, malapit man o hindi sa ating military bases. Bukod dito, dapat anyang arestuhin ang mga nasa likod ng illegal na Pogo. Ito sa Patrol 19, Zelly Ortega Bueno, para sa himpilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ang sabi yata ng otoridad, yung Pogo ay hindi na pwedeng tawaging Pogo. Oo. Paki-research nga ninyo yan. Hindi na daw natin pwedeng tawagin ng Pogo. Kasi wala na talagang Pogo.
Oo, parang illegal number sa game Chubachenes ang pangalan nun. Oo. Sige, tanggap pa tayo ng isa pang report. O yan sa mga kabataan, mga Manileño. O Manileño, pinaalalahanan sa patuloy na pag-iral ng curfew sa mga menor de edad. Ayan. Tuloy yan. Alamin natin ang report ni Patrol 5. Ayaw pa ako. Kuya Aya, go! Muling nagpaalala ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila sa lahat ng mga residente nito na patuloy na umiiral ang curfew sa mga minor de edad. Ang paalala ay pinalabas matapos na mabatid na patuloy na maraming minor de edad ang nadadampot sa kalye alinsunod sa Manila City Ordinance number 8692 o yung pagpapatupad ng curfew hour sa datos ng Manila Police District o MPD. Umaabot sa mahigit 400 minor de edad ang dinampot dahil sa paglabag sa curfew sa nakalipas na 2 linggo. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacunapangan, may mga residente na tila yata nakalimot na may umiiral na curfew ordinance kung saan sakop yung mga kabataan na nare-rescue sa kalye. Kaugnay nito, nanawagan ng alkalde sa mga magulang at guardians na striktong obserbahan ang ordinansa kung saan hiniling din ni Lacuna sa mga opisyal ng barangay na patuloy na ipatupad ang curfew upang maiwasan na rin ang kaguluhan tulad ng away o riot. Sa paglabag sa ordinansa ay may kaakibat na 5,000 pisong multa, pagkakulong o 1 buwang pagkakulong o pareho kung lalabag ng 3 beses ang mga magulang ang siyang mananagot dito. It is Patrol number 5. Ay iyupan ko para sa implementor ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Ang pangalan daw ng Pogo ngayon ay Internet Gaming Licensee, hindi na Pogo. Kasi sabi ho ng otoridad, hindi na ho, dahil wala na ho talaga tayong Pogo. Ang pangalan niyan, Internet Gaming Licensee. Pogo na lang. Kasi, ang haba sa kaso ng nangyaring sa Internet Gaming Licensee. Ang haba. Pogo na lang. Teka muna, alamin natin kung wawasakin ni Daryl ang inyong mga plano ngayon at ang paparating na weekend. Ito na ang ating weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Kanina lang, ang ganda-ganda ng araw. Ngayon, wala na naman yung araw. Pambira, kakakarwash ko. Alamin natin ang magiging weather. Nandito si Daryl. Daryl, go! Ay, Takin ko muna yung... Teka na. Nawala yung mikropono mo Nawala. Sige. Wala. Okay. Yan, isa pa. Ulit, take two. Daryl, go! Ayan, Dennis, ngayon pa lang, wawasakin ko ng araw nila, ha? Bakit? Unahin ko na to. Dahil naglabas ng thunderstorm watch ang Pag-asa. Kaninang alas 10 na ng umaga, mas malaki ang tsansa na mag-develop po ang thunderstorm sa Greater Metro Manila area. Kasama ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. At maaaring mabuo yan sa loob ng 12 oras. So mga nagbabalak maglaba ng medyo late dyan, huwag nyo na po munang balakin. Pwede ipagpabukas pa yan dahil asahan po natin ang mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat anumang oras sa araw na ito. Ngayon punta naman tayo sa report sa tala naman ng Pag-asa bandang alas 4 na po ng umaga. Ang easterlies pa rin na nakaka-apekto sa buong bansa, particular na sa mga lugar ng Mindanao, kabilang ang Davao Oriental, Davao Occidental, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat at Zamboanga, Sibugay. Ito yung mainit na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko at magdadala rin ito ng mga maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Habang bahagyang maulap naman po hanggang sa maulap na papoy rin na may mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog ang mararanasan sa Caraga at nalalabing bahagi ng Davao Region dahil pa rin po yan sa easterly. Sa pasintabi lang po, monsoon break pa rin ho tayo. Wala man pong hanging habagat na umiiral sa bansa, asahan pa rin natin ng mga localized thunderstorms kabilang na sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa. Ulitin ko ngayon makulimlim. Kanina napakataas ng sikat ng araw, pero ngayon makulimlim. Yung mga nagbabalak na mag-outdoor walking dyan at maglaba,
wag na po muna. Ipagpabukas na lang natin. Kung medyo marami-rami na yan, dodoble pa yan bukas. So, samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at asahan po nating lulubog ito mamayang alas 6:26 ng gabi. Yung mga nag-carwash, pasensya na. Mawasak ko na yung pag-carwash mo kahapon. Sabi ko sa inyo, pag napapaka-carwash ako, umuulan eh. Mas malalay sa akin, last week nagpa-carwash ako habang sinasabon yung sasakyan. Umulan na malakas. Pero paglabas ko, mabait si Lord. Wala nang ulan. Iyon. Ayos. Okay. Sige, at yan ang aking weather report, whether you like it or not. Ako po si Daniel Justin, ang sumisira ng araw ng IZ at Aliw 23, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang mga nakitang uniforme at paraphernalia ng People's Liberation Army ng China sa isang scam hub dyan po sa may Pampanga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Gene Fajardo, masyado pang maaga upang gumawa ng konklusyon kaugnay sa mga nakuwang kagamitan ng mag-uugnay sa Chinese military. Sangayon si Colonel Fajardo sa pahayag ng Armed Forces of the Philippines na posibleng ginagamit lamang itong props para gawing panakot sa illegal na aktibidad ng mga dayuhang nagpapatakbo ng naturang scam hub. Una nang ibinunyag ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na ang sinasabing nakuwang kagamitan ng Chinese military gaya ng mga uniforme ng PLA, watawat ng China, maging ang isang outstanding sergeant badge ng Chinese military. Inaasahan namang matatapos na namang oras o araw mula ngayon ang inaasahang o ikinasang panghahalughog ng mga otoridad. Ronda Pilipinas. Samantala, tila nagka-amnesia na ang Department of Justice sa kasong administratibo na isinampa ng Eternal Gardens laban sa dalawang piskal na umabuso umano sa kanilang kapangyarihan matapos ipakulong ang dalawang kawani ng naturang himlayan dahil sa nawawalang lumang lapida. Pinaiimbestigahan na sa DOJ ang nasabing kaso dahil umano sa iligal na pagpapaaresto at pagpapakulong kina Arnel Albuzo at Marisa San Diego ng mga piskal na sina Prosecutor 2 Edelwina Ebrio at Deputy City Prosecutor Evelyn Jovellanos ng Batangas City Prosecution Office. Gayman, nagtataka si Attorney Alexis Oco, abogado ng Eternal Gardens, na tumatayong legal counsel nina Albuzo at San Diego sa pagkakatenga ng kaso noon pang Oktober noong isang taon. Isinampa ng sa DOJ at mistulang inaalikabok na sa kagawaran. Giniit ni Attorney Oco na katarungan lamang ang kanilang hiling para sa dalawang empleyado ng Eternal Gardens na naargabyado makarang ipakulong ng walang warrant at nakalabas matapos ang 3 araw na at nakapagpiyansa. Bukod sa walang mandamiento de aresto, walang abogado ang dalawang empleyado ng investigahan at sumailalim sa inquest proceedings ng mga kasamaang piskal ni Ebrio na si Jovellanos. Binigyan din pa ni Oco na ang pag-take over ng dalawang piskal sa trabaho ng mga investigador at pulis sa pagkuha ng mga pahayag at paghahanda ng dokumento ay tahasang indikasyon ng kanilang kapangyarihan at impluensya. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap po tayo ng isang report. Leader ng Senate at Kamara de Representantes magpupulong ngayong araw. Anong pagpupulungan nila? Alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Magpupulong na ngayong araw sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Senate President Escudero, imbitado din sa kanilang meeting sina Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada at Majority Leader Francis Tolentino at kanilang counterpart sa Kamara. Pag-uusapan ng mga leader ng Senado at Kamara de Representantes ang mga panukalang batas na mapagkakasunduan nila na bigyang prioridad. Bahagi
Bahagi na ito ng paghahanda para sa isasagawang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting sa June 25 kung saan pag-uusapan ang magiging legislative agenda sa pagbubukas ng session sa huling linggo ng buwan ng Hulyo. Ayon kay Senate President Escudero, alas 11 magsisimula ang kanilang meeting malapit sa Malacanang dahil pagsapit ng alas 2 ng hapon ay dadalo naman sila sa signing ceremony ng ilang mga batas na naipasa ng Senado at Kamara. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Intilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, pag-awat sa pagsipa ng presyo ng bigas patuloy na tinututukan ng pamahalaan. Pero mga magsasaka, disagree na sa AO20. Narito ang isang Siyasat Special Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Tila hindi na mapigilan ang patuloy na pagsirit ng presyo ng pagkain, lalo na ang bigas at iba pang agricultural products na pinalala pa ng epekto ng tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Ilan lamang ito sa mga pangunahing problemang kinakaharap ng mga Pilipino, partikular ang mga kapos sa pambili. Kaya naman, hindi rin tumitigil ang gobyerno sa paglalatag ng mga solusyon. Hindi nawawala sa mga hakbang ng pamahalaan ang patuloy na pag-aangkat o importasyon ng mga agricultural products. Kamakailan lamang ay naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Administrative Order o AO20 na layuning magpapababa ng presyo ng mga nasabing produkto. Sa ilalim ng AO20, paluluwagin at pabibilisin ang importation process sa pamamagitan ng pagtatanggal sa non-tariff barriers sa agri-commodities na nagiging dahilan ng pagtaas ng presyo ng pagkain. Hati naman ang opinyon ng mga nasa agri-sektor gaya ng samang industriya at agrikultura o SINAG na aminado bagamat walang gaanong epekto ang AO sa bigas at karne, maaari itong makaapekto sa lokal na supply, lalo na sa asukal at isda. Ito, ayon kay SINAG Chairman Rosendo So, ay dahil may itinakda namang minimum access volume o tariff rate quota sa bigas, karneng manok at baboy. So far naman yung rice, itong pork, itong chicken, never naman na hinihinto yung import. So wala masyadong effect dun sa announcement na yan. Mm-hmm. Ang nakikita lang natin yung fish, no? Okay. Kasi nakita natin dun sa lumabas na EO is na pwede sa wet market. No? Okay. So yun. Tsaka yung secondly yung sa sugar. So I think yung dalawa ang medyo concerned. Okay. Pero sa other commodities, more than minimum access volume ng pinasok ng rice, more than minimum access volume sa pork, more than minimum access volume sa chicken. Pabor naman si Agricultural Alliance Sector of the Philippines Party List Representative at Pork Producers Federation of the Philippines Chairman Nicanor Briones sa nasabing kautusan. Ayon kay Congressman Briones, maring luwagan ang importation process basta't may mga kondisyon at regulasyon upang hindi maabuso ng mga traders na ang ilan ay nagkukubli bilang smuggler. As long as nang talagang may kakulangan at hindi naman maapektuhan yung mga farmers, not up to the extent na maaaring magkaroon ng kalugihan yung mga magsasaka natin. Katulad halimbawa ng sibuyas. Huwag naman mag-import pagpadahan ng anihan, mga ganon. Yung karne ng baboy, dapat ibigay lang doon sa mga meat processors. Huwag sa traders. Paluwagin yung sa mga meat processors, huwag sa mga meat traders. Opo. Kasi yung meat traders, karamitan diyan, nag-undervalue technical smuggling. Nangangamba naman si dating Agriculture Secretary at ngayon Federation of Free Farmers Cooperative o FFFC President Leonardo Montemayor sa AO20. Hoping na pagka ito'y nakarating sa ating mga consumers, mas mura ang kanilang bibilhin. Pero hindi, actually, kailangan suriin pa ng mabuti itong AO na ito kasi baka magkaroon din po ng mabigat na epekto po sa ating lokal.
at mga isda. Iginiit ni Montemayor na hindi maiwasang magkaroon ng negatibong epekto ito sa mga local farmers dahil maaaring lalong bumaha ng mga imported agri-products na papatay sa lokal na agriculture sector. Pawang mga trader lamang anya ang makikinabang sa nasabing kautusan at maaaring hindi naman makatulong upang mapababa ang presyo. Kadadagsa po yung imported na sibuyas, ang epekto niyan marireduce talaga yung buying price ng ating local traders sa ating mga farmers. So, mawawalan po ng gana ang ating mga farmers na magpalakas pa ng produksyon. So, pagka nangyari po yon, maulit na naman po yung mas magiging dependent tayo sa imported products. Kung si United Sugar Producers Federation of the Philippines o UNIFED President Manuel Lacson sa pag-i-import ng asukal, ito'y kahit inatasan mismo ni Pangulong Marcos ang Sugar Regulatory Administration na payagan ang direct importation upang mapabilis ang proseso ng pag-aangkat. Tungkol naman sa pag-angkat ng asukal, dapat ipadaan lahat sa tawag sa administrasyon ng SRA. Kasi sila ang may alam kung kailangan na talaga mag-angkat o hindi. Hindi natin mabuksan to na kahit sino na lang maka-angkat. Kung ganun, ay wala na. Mamamatay ang industry. Everybody will start importing. Hindi pwede yan. Bagamat aminado sila Mata na maganda ang layunin ng AO20, hindi naman ito imposibleng maabuso. Kaya't mananatili silang agricultural stakeholders na nakamasid sa mga susunod na hakbang ng gobyerno. I would like to look at it at the positive side. Makatulong yan kung may kailangan kami mag-angkat ng mga machinery. And then makatulong din kung it's time to import sugar kasi kukulangin tayo. No question about that. Kukulangin na tayo ng asukal. Kasi 110 million Filipinos na tayo. Yung sugar industry, lumiliit na because of the expansions of subdivisions and all that. But having said that, makatulong to ang administrative order if used the right way. Pwede rin ito maabuso So, yun ang dapat pag-ingatan at mag-observe lang tayo. Samantala, naniniwala naman ang siya sa team na dapat timbanging maigi ng gobyerno ang magiging positibo at negatibong epekto ng Administrative Order 20. Ang pagiging patas ng pamahalaan, partikular ng Department of Agriculture sa mga mamamayan at mga food producers ang dapat manaig sa gitna ng kinakaharap na mga hamon sa supply at presyo ng pagkain sa bansa, lalo't merong El Nino phenomenon. Para sa balanseng pagtatalakay, patuloy na nakikipag-ugnayan ng siya sa team sa DA upang higit na mabusisi ang issue. Sa ngalan ng siya sa team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa Siyasat DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Hay nako, talagang mahaba-haba pa yung usapin na yan ng bigas na yan. Pero at the end of the day, sana marami-rami at saka maraming mga Pilipino talagang makinabang kapag bumaba na yung bigas. Magiging effective lang naman yan. Mararamdaman ng mga kababayan natin kapag bumaba na ang presyo ng bigas, kapag bumaba na ang presyo ng bigas. Iyon! Kumusta kayo mga kastig? Gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo gamit ang Arena Plus app. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang hottest online sports betting platform na talagang magpapabago sa paraan mo ng pag-i-enjoy sa mga paborito mong laro. Sa mga fans ng NBA libre, free mo mapapanood ng mga NBA playoffs sa arenaplus.net. Maaari ka pang manalo ng iba't ibang papremyo kagaya ng sapatos, telepono, motorsiklo at brand new
car. Lahat ng yan ipamimigay sa Arena Plus NBA Playoffs Lucky Draw. Up to 64 million pesos worth of total prizes. Bukod sa NBA, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports kagaya ng PBA, PBL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay mo? Download Arena Plus app sa App Store or Google Play or manood sa arenaplus.net. Dahil sa Arena Plus, astig sa sports, keep it fun, game responsibly. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Yun! Oras po natin sa Pilipinas. Oh, yan o, 34 na minuto na. Makaraan ng alas 10 ng morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Oh, magandang araw sa lahat ng mga nagmimerienda dyan. Baka ano-ano pinagkakakainin nyo, ha? Ano-ano pinagkakakainin nyo? Baka hindi healthy yan, ha? Gusto nyo ng healthy? Eh, dapat sabayan mo nito. Ito, hanap mo ba'y food supplement na natural at walang halong kemikal? Aba, subukan mo na ang MX3 capsule. Siguradong safe itong inumin dahil dumaan yan sa US clinical trial at Nutrisource analysis dun po sa Canada. Proven ang MX3 capsules na merong alpha, beta at gamma nutrients, antioxidants at anti-inflammatory properties. Oh, meron pa isa. Kung ikaw naman ay isang coffee lover, ha, doon sa mga addict sa kape, meron ding MX3 Coffee Mix for you. Meron niyang vitamin C, calcium with antioxidant benefits at cholesterol-free ito, ha. Ang MX3 Coffee Mix ay low acid coffee yan at hindi nakakapagpataas ng blood sugar levels at blood pressure, hindi tulad ng iba. Kaya naman, ano pang inaantay mo? Ay bumili na at sumugod na sa mga leading drugstores nationwide. O kaya bumisita sa kanilang website mismo, ha, sa mx3ph.com, ha, o kaya tumawag sa kanilang cellphone. Ito yung cellphone, taas mo pa ng kaunti, ha, 0918-888-8693. Ulitin natin, 0918-888-8693. Ayaw! Ronda Pilipinas. Teka muna, tanggap muna tayo ng mga reports. COMELEC bubuo ng isang komite na mag-regulate sa campaign materials at iba pang basura tuwing, ayan na, eleksyon na. Eleksyon. Alamin natin ng report ni Patrol 5. Ayu Paco, Kuya Aya, go! Inirekomenda na ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa NBank ng Commission on Elections para bumuo ng isang komite na tututok sa mga campaign materials at basura sa panahon ng kampanya. Sa kanyang liham sa NBank, nais nito na aprobahan ang kanyang panukala na Committee on Environmentally Sustainable. Sa klaw ng bubuuing committee ang paggawa ng mga guidelines patungkol sa tamang paggamit ng mga campaign paraphernalias at mga iniwang basura pagkatapos ng mga sorties at meeting di abanse. Sinabi ng COMELEC Chairman, nagiging kaugalian na ng mga kandidato at political parties ang mag-iwan ng gabundok na basura pagkatapos ng kampanya at eleksyon. Bukod dito, ipinanukala rin na isama sa General Fair Election Act na magsumiti ng mga litrato ng mga kandidato na gagamitin sa kanilang mga posters 6 na buwan bago ang halalan. Ang sinumang hindi susunod dito ay dideklara ng COMELEC bilang isang uri ng illegal campaign. This is Patrol number 5. Ay yung pang-operasyon Pilamatod ng Lakas, DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At isa pang report! NTFL kakumikilos na upang matiyak na hindi muling susulpot ang mga nalalansag na NPA funds.
Alamin natin ang report ni Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, go! Patuloy na magiging mapagbantay ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC sa resurgence ng terorismo kahit pahumina na ang guerrilla fronts ng NPA sa Cagayan Valley at mga karatig na rehiyon. Ayon kay NTF-ELCAC Executive Director Undersecretary Ernesto Torres Jr. na sa kabila ng pagkakalansag ng malaking bilang ng mga aktibong NPA guerrilla fronts, nanatili pa rin nakatuon ang kanilang tanggapan para pigilan ang muling pagsiklab ng mga aktibidad ng mga kaliwang grupo kabilang na ng mga bagong kasapi ng Communist Terrorist Group o CTG. Ayon sa NTF-ELCAC, siyam na lamang na mga weekend o humina na guerrilla fronts ang sinisikap nilang tuluyan ng mabuwag ngayong 2024 na mula sa dating 89 na active guerrilla fronts noong 2018. 5 dito ang mula sa Luzon at 2 sa Visayas at Mindanao. Ginawa ni Torres ang pahayag makaraang sabihin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat nang maghanda ang militar dahil sa tumitinding tensyon sa Indo-Pacific region. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At isa pa pong report. Protesta ng mga transport group magpapatuloy sa Metro Manila. Sabi tuloy ng LTFRB, puprotesta kami, mawawala kami sa kalye. Sabi ng LTFRB, teka muna, dapat talaga wala kayo sa kalye. Kasi kolorum kayo. Ang gulo. Sige, alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Ipagpapatuloy ng grupo ng transportasyon ang kilos protesta sa Metro Manila. Ito ang inihayag ng grupong pagkakaisa ng Samahan ng mga Tsuper at Operator Nationwide o PISTON na hindi titigil ang kanilang pagwewelga hanggat hindi nila nakakamit ang karapatan at makatarungang modernisasyon para sa mga Tsuper at Operator. Ayon kay PISTON National President Camo D. Floranda, hanggat hindi ipinatutupad ang progresibo, makabayan at makamasang pampublikong transportasyon ay hindi matatapos ang kilos protesta. Iginiit ng mga tsuper at operator na hindi susuko sa laban ang kanilang hanay na layong mapanatili ang kanilang hanap buhay. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Isa pa pong report. Mga loose firearms at bala isinuko sa militar sa Maguindanao del Sur. Ang report mula kay Patrol 17, Jopel Peleño. Jopel, go! Aabot sa 18 high-powered firearms at mga bala ang isinurrender sa 1st Mechanized Infantry Battalion sa New Training Center, Municipal Compound Poblacion, Datu, Paglas, Maguindanao del Sur, kamakailan. Sinabi ni Western Mindanao Command Acting PIO Chief Major Orlando Ailon Jr. na isinagawa ang turnover ceremony ng mga loose firearms and ammunitions sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Datu, Paglas, Maguindanao del Sur. Kinabibilangan ang mga isinukong high-powered firearms ng grenade launcher, submachine gun, sniper rifles at iba pa. Pinasalamatan naman ni Western Mindanao Commander Lieutenant General William Gonzales ang suporta ng LGU sa kanilang kampanya laban sa mga di-lisensyadong armas. Ito si Patrol 17 Jopel Peleño para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Merong nagsasabi kapag kayo nag-skip ng lunch ninyo o kaya dinner ninyo, almusal yung pagkain basta pagkain. Pag nag-skip kayo, magkaka-ulcer kayo. Totoo ba yan? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Ang ulcer ay sugat na matatagpuan sa lining ng tiyan. Ito ay may 3 klase. Kapag ang ulcer ay nasa sikmura, ito ay tinatawag na gastric ulcer.
Kapag ito naman ay nasa esophagus, ito ay esophageal ulcer. At kapag ito ay nasa unang parte ng intestine, ito ay duodenal ulcer. Ang pinakakaraniwang sanhi ng kondisyong ito ay impeksyon sa Helicobacter pylori bacteria o H. pylori. Pero paalala, hindi lahat ng nadadiagnose na may H. pylori ay nagkaka-ulcer. At pangmatagalang paggamit ng non-steroidal anti-inflammatory drugs at aspirin. Pero totoo nga bang nakukuha ang ulcer kapag nagpalipas ng gutom? Tara, let's prove it! Ayon sa webmd.com, ang ulcer ay nakukuha sa sobrang pag-inom ng ibuprofen at aspirin dahil sinisira nito ang mucosal layer ng sikmura. Dagdag pa sa semichel.com, hindi totoo na nakukuha ang ulcer sa diet at lifestyle. Ngunit ang mga nabanggit ay makakatulong upang maiwasan makuha ang sakit. Bukod dito, ipinakita din sa ilang scientific evidence na ang pag-skip ng meals gaya ng breakfast ay hindi nakakapagdulot ng ulcer dahil gaya ng nabanggit ay maring epekto ng H. pylori at non-steroidal anti-inflammatory drugs. Kaya naman payo ng mga eksperto na palaging maghugas ng kamay gamit ang antibacterial soap. Hugasan din maigi ang ingredients ng pagkaing lulutuin at uminom ng tamang dosage ng gamot base sa reseta ng doktor. Ronda Pilipinas. Pero wag pa rin kayo mag-skip ng meal ninyo para maging healthy tayo. Teka muna, pinag-uusapan kainan. Sa lahat ng mga taga-Kamalig Albay, Happy Pinangat Festival sa inyo. Nagutom tuloy ako. Sa mga nahihirapang mag-isip na ihahanda sa paparating ninyong mga celebrations, siguradong mabubusog ang inyong mga loved ones at mga bisita sa Komeya. Mapa-anniversary man yan, birthday, fiesta o kaya mga simpleng merienda. Ay nako, tiyak na. Sure na mabubusog ang inyong mga bisita at pamilya sa Komeya. Ronda Pilipinas. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Yon! Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang pong manalo dito Kailangan lamang abangan ang 5 letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 kasama ng inyong pangalan / edad / address / 5 combinations of the day. At para sa ating ikalawa na kombinasyon for today sa letrang I, 24. Abangan sa Balitang Bayan ng ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Pilipinas ang ating oras. Oy! 7 minuto na lang bago mag-11 ng morning. Ronda Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng mga nasa PCSO, mga nanonood at nakikinig sa atin sa PCSO. Alam nyo ba, ang medical assistance ng PCSO mas pinalawak pa nila. Para mas malaman ninyo, narito ang report. Go! Hindi lang confinement assistance ang tulong na ibinibigay ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa ating mga kababayan. Ayon kay Ethel Lovino, Social Welfare Officer 3 ng Charity Assistance Department ng PCSO. Bukod sa pinansyal na tulong sa confinement, may iba pang mga uri ng sakit ang kanilang tinutulungan o natutulungan. Kung ano-ano ang mga ito, alamin natin kay Miss Ethel Lovino. Ang other coverage form of PCSO assistance are the erythropoietin
or the dialysis injection po. Hemodialysis treatment, chemotherapy drugs, radiation therapy, specialty medicines, laboratory and diagnostic and imaging requests, implant and medical devices, and rehabilitation. Ito po yung additional assistance po na ngayon na covered ng PCSO, yung rehabilitation such as the physical, occupational therapy, and speech therapy, and the catastrophic illnesses po. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Maine Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy sa kanilang mga pangangailangan medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Ronda Pilipinas! Kulat ako. Basketball legend at ang tinaguriang The Logo ng NBA na si Jerry West. Naku, pumanaw na sa edad pong 86. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagluluksa ngayon ang mundo ng basketball sa pagpanaw ng basketball at NBA Hall of Famer na si Jerry West. Inanunsyo ng Los Angeles Clippers ang pagpanaw ni West kahapon oras sa Pilipinas. Ipinanganak noong 1938 sa West Virginia, USA. Naging tanyag si West sa collegiate basketball kung saan siya ang nanguna sa kanyang collegiate team upang manalo ng Basketball National Championship noong 1959. Drafted bilang number 2 overall pick noong 1960 draft, pinangunahan ni West ang Los Angeles Lakers kasama si Elgin Baylor upang makuha ang kanilang unang kampyonato noong 1972. Bilang isang executive, si West ang dahilan ng pagkakabuo ng Lakers powerhouse duo na sina Shaquille O'Neal at ang namayapang NBA legend na si Kobe Bryant. Naglabas naman ng pahayag si NBA Commissioner Adam Silver at sinabing isang basketball genius si West, hindi lang bilang isang manlalaro kundi bilang isa ring basketball executive. Lingid man sa kaalaman ng iba, si Jerry West din ang tinaguriang The Logo sapagkat siya mismo ang nakikita natin sa prominenteng logo ng NBA. Paalam at maraming salamat, Jerry West. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas! At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay, minsan yung mga naririnig mong payo, hindi talaga para sa'yo. Para sa kanila yan. Para magbenepisyo sila. Oo, di ba? May mga payo sila na, kung may hinahanap kang ganyan pala, ako na lang ang kausapin mo. Magninegosyo. Scam pala eh. Scam pala eh, no? Oo, lalo na doon sa mga, alam nyo, ang negosyo sa, hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo ang negosyo, lahat ng negosyo, galing yan sa problema. Di ba? Yung mga, example, itong upuan na to, nakaisip yung tao na kailangan makaupo dahil pagod eh. Ang problema, pagod eh. Na-invento yung upuan. Ayan. Basta lahat ng problema, pinanggagalingan niya, o lahat ng negosyo, pinanggagalingan niyang problema. Pag sinabing negosyo, pinanggagalingan ng problema, yan ay isang oportunidad. Okay. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At antabayanan po ang programang Yes, Yes, Yo, Topacio with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako, ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antino Junior. Tagal naman. Nagbabalita ng tama. Yun. Yan. Naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda
Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.